Nako po, ito maganda kong pag-usapan po at diskusyonan po mga kabida po. Matapos pong nag-umpisa ito hong Article 1, ito hong misuse of confidential funds dito sa nagpapatuloy ho na impeachment trial laban ho kay Vice President Sara Duterte. Sabi po ng ilang mga abogado po, mga kabida, wala pa pong napapatunayan po, ito hong prosecution na meron pong ginawang impeachable offense ito hong si Vice President Sara Duterte, mga kabida. Sabi nga ng isang abogado po, kahit na hindi ho magsasalita ito hong defense, kaya doon nilang manalo po, mga kabida, dito ho sa impeachment trial. Ito, pakinggan muna natin ito hong talakayan po, sa isang programa po ng Billionaire News Channel, abogado, mga kabida, po. Kasama po si Attorney Mike Toledo, Attorney Jojo Nakanilaw, mga kabida, at ito hong si Attorney Enrique Buco de la Cruz. Narito po. First Dean, sa tingin mo ba at this point of the presentation of evidence in the impeachment case on this particular article of impeachment dito sa disallowance and misuse of public funds and not being able to account properly in violation of the law, sa tingin mo ba sino ang mas malakas? Mas malakas ba yung presentasyon ng prosecution at magaling ba yung sagot ng depensa, or as of this point medyo balanse lang? Alam mo kasi, Attorney Mike, sa sistema ng batas natin, kahit hindi magsalita yung depensa, o pwedeng manalo sa usaping ito Dahil ang burden ay nasa prosecution. And so far, tama si Attorney Jojo sinabi niya na kailangan ba talaga totoong pangalan pagka nagbibigay ka ng confidential funds? Hindi naman. Meron bang batas na nagsasabing kailangan mong ubusin yan sa isang taon? Bawal ba ang 11 days? O sabi naman ng COA, pwede naman kahit 11 days. Wala namang batas tungkol doon Kailangan ba official receipt? Hindi naman. Sabi ng COA, pwede naman acknowledgement receipt. So at this point, mukhang hindi pa napapatunayang merong paglabag para maging grounds for impeachment. Kung yung ginawa nila ay ayon naman sa panuntunan. Hindi lang siguro ma-account. So yung hindi ma-account, automatic ba na graft, automatic ba na ground for impeachment? Yan. So I think doon lang tayo na in lang ang question. Sa akin, tinitimbang ko yung bigat no sa prosecution pero parang kulang pa. So before you answer, Attorney George, so what you're saying is that yung pwedeng maybe is it enough to be an impeachable offense, or do you need more for it to be criminal? So in other words, even if it's less than criminal, which is proof beyond reasonable doubt, baka pwedeng it will fall under an impeachable offense kung hindi ma-count. Yes. But then again, the prosecution must prove their case strongly. Yes. Ako, yung substantive evidence ang kailangan, In that sense, I feel like merong substantive evidence. Okay. Kaya ang burden ngayon, i-explain ang defense. Kasi napatunayan ng COA, dinisalaw ng COA That it itself is a finding na hindi tama yung gamit, Pero tama naman na, I think kulang pa yung prosecution, isang step patingin ko And I hope they do it. Na, kaya idikit nila yun, kaya si Sara. They should be listening now. Dikit nila, mapatunayan nila isang dokumento na pinuntahan ni VP Sara na alam niya yung nangyari. Kasi she can easily deny and say, wala ako alam dyan Dapat patunayan ng prosecution na may alam siya. Ayun lang Ayun. So, malinaw po, mga kabida, dun ho sa discussion, na hanggang ngayon, wala pa pong napapatunayan po ang prosecution, na meron pong ginawang mali, which is ground for impeachment, anong tawag po dito? Offense, mga kabida, laban ho kay Vice President Sara Duterte, Okay? Kaya nga, ito yung sinasabi ko po, mga kabida, na simula noong Article 4, okay, unang article na tinalakay po dyan po sa impeachment court, hanggang dito sa Article 1, misuse of confidential funds, so far wala pa pong direktang ebidensya po, laban ho dito kay Vice President Sara Duterte. So, mukhang nagsasayang lang nga kayo, ng pera, oras, panahon, mga kabida, sa lahat ng mga involved dito sa impeachment trial na ito, Alam nyo, mas mahirap po ito sa prosecution, dahil nasa kanila yung burden of proof,
Sila ho dapat ang magpapatunay po, ano, mga kabida, na meron talagang ginawang kasalanan si Sara Duterte. Kaso lang, hanggang ngayon, I think nasa 14 days na ata tayo, ano, mga kabida, mula nag-umpisa itong trial po ni VP Sara. Ni isa po walang direktang proof o evidence, ano, against the Vice President, mga kabida, ano po. Kaya nga, tama yung sinabi po ni Attorney Enrique de la Cruz na kahit ho hindi ho magsalita dito, ano, mga kabida, ito hong defense, sa takbo po ng kanilang presentasyon po ng ebidensya at witnesses, ano, mga kabida, tila mananalo dito ito hong defense, ano, ito hong si Vice President Sara Duterte, mga kabida, ano po. Okay? So, galing-galingan po ng prosecution kasi parati pa rin sinasabi nila, no, mga kabida, na lumiliit na raw yung mundo, ano, ni Sara Duterte. Okay? At malinaw daw, mga kabida, na makukonvict si Sara Duterte sa kanilang mga ebidensyang iprenesenta po, ano, mga kabida. Diba? Pero sana po yung mga ebidensya po, ano, hindi nga ninyo napatunayan na gumawa po ng mali, ano, si Vice President Sara Duterte. Hindi pa nga nagsalita dito yung defense. Wala pa nga silang naipresentang ebidensya at testimonya, no, mga kabida, ano po. How much more kung turn na po ng defense, ano, na mag-present ng ebidensya to counter the evidence ng prosecution, ano, mga kabida, ano po. Di ba? Yun ngang pangalan na Piatos, pilit pong pinapaamin po, mga kabida, ni Senator Bam Aquino, ito hong si Attorney Michael Pua, kung maaari bang ilabas yung pangalan po ni Mary Grace Piatos, kung sino man talaga yung totoong pangalan po ni Mary Grace Piatos, ano, mga kabida. And nag-decline po itong defense. Dahil ang sabi po nila, they will do that, mga kabida, sa tamang panahon. Okay? Yung panahon na sila na po ang magprepresenta po, mga kabida, ng ebidensya at saka testimonya. Okay? So, yun nga, ano, 300 million na po ang nagastos ng Senado dito, ano, mga kabida. Pero mukhang nagsasayang lang po tayo ng panahon ata, ano? Nagsasayang ng panahon in the sense na marami hong gagawin sana yung mga mambabatas natin, ano, mga kabida, para ho sa mga panukalang batas, para sa kapakanan po ng ating mga kababayan, pero nabibitin dahil inuuna itong impeachment trial po, ano, laban ho kay Vice President Sara Duterte. Okay? Thinking na kaya ho nilang makonvict at mapatunayan, mga kabida, yung ebidensya, no, na kanilang iprepresenta against the Vice President. So far, tila disappointing, ano, yung resulta po, mga kabida, ano po. Okay, pero kung ang prosecution po ang tatanungin po, ano, mga kabida, maganda. Okay? Maganda po yung presentasyon po nila, no? Meron pong certainty of conviction kung sila ang tatanungin, mga kabida, ano po. Siyempre naman, hindi naman pwedeng sabihin nila, mga kabida, na wala ho silang nagawa. Okay? Lahat talaga positibo, Pero kung tatanungin po natin yung mga independent minds, ano, yung mga legal experts na wala hong kinikilingan, mga kabida, katulad na lang po ni Dean Enrique de la Cruz, ano, Attorney Lacanilao, okay, mga kabida, wala naman pong kinikilingan itong mga abogadong ito, Mismo sila, mga kabida, nakikita ko nila yung quality po ng ebidensyang inilatag po ng prosecution, ano, mga kabida, ano po, at nakulangan sila, Okay? So far, wala pa pong napatunayan po itong prosecution dito ho sa kanilang kaso against Sara Duterte, mga kabida. Okay? So, gaya ng sinabi ko po, dapat galing-galingan po ng prosecution po, ano, na magpresenta po ng ebidensya na meron talagang kinalaman si Sara Duterte. Yung direktang proof. Okay, mga kabida. Kagaya na sinabi po ni Miss Malutikiak, wala pong ni isang direktang proof against the Vice President, ano, mga kabida. Okay?
Now, dito ho sa usapin po ng disallowance, kasi malinaw naman po dun ho sa sinabi po ng COA na mayroon pong disallowance po, ano. Although, ito, mapapatunayan to, ano, mga kabida ng defense, kasi gaya na sinabi po ni Attorney Michael Tua, if it's their time na magpapatunay, mga kabida, gagawin po nila yon, ano. It's a matter of strategy ngayon ng defense na hindi mo na magsasalita. Ang kanila hong focus dito, mga kabida, is more on objections doon ho sa mga sasabihin po ng prosecution, ano. Kasi dinidepensahan po nila yung procedure po, ano, ng impeachment, ano, na hindi ho malabag yung karapatan po ni Vice President Sara Duterte, ano, mga kabida. Pero kapag magsasalita na po ito hong defense, mga kabida, alright, dito natin malalaman, mga kabida, na mali pala yung mga aligasyon, ano, laban ho kay Vice President Sara Duterte, yung sinasabi ho nilang grave threat against President Ferdinand Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, at saka ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez. Okay? Ito hong sinasabi ho nilang misuse of confidential funds ng Vice Presidente, binulsa niya yung pera, mga kabida. Pero malinaw doon ho sa testimonya ng isang COA auditor, ano, na si Attorney Wamil, na ni singkong duling po, ano, wala kong naibulsa po si Sara Duterte, mga kabida. Yun yung biggest mistake po, ano, ng prosecution. Nung aminin po, mga kabida, ano, ni Attorney Wamil, yung una hong witness ng prosecution na wala hong singkong duling, ano, okay, kahit singkong duling, naibulsa ito hong si Sara Duterte, mga kabida, ano po. Okay? Malaking bagay na po yun. Alright? Malaking bagay na po yun. Kasi yun yung pinaka-point talaga, mga kabida, doon ho sa impeachable offense, ano, against the Vice President. Kapag napatunayan po, mga kabida, ng prosecution na meron po siyang ibinulsa, meron po siyang ninakaw, patay kang bata ka, ano? Pero wala eh. Mismo ang dating COA auditor nagsabi na wala kong kinuha kahit isang sintimo, ano, mga kabida, si Vice President Sara Duterte, at binulsa po niya, ano, yung confidential funds na binigay sa kanya ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida, na po. Okay? So, tingnan natin ang susunod pang mga pagdinig, ano, mga kabida. So, good luck na lang po sa prosecution, ano. Galing-galingan po ninyo. Alright? Sabi po ng mga abogado po, ano, nina Attorney Enrique de la Cruz at Attorney Jojo Lacanilao, ano, mga kabida, sana mag-step up itong prosecution para masalba po sila sa kahihiyan po, ano, dito sa kanilang presentasyon ng mga ebidensya at mga testigo, mga kabida, ano po. Para ho sa inyong opinion at pananaw po, ano, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribe po sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.